Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, isi-share ko lang sa inyo guys. Siyempre ngayong araw, nag-day off ako. So, ayan, nagsabi kasi si ma'am kung gusto ko daw mag-day off. So sabi ko, it's up to you ma'am. But sabi niya, ikaw baka napapagod ka. Sabi niya, magkasakit ka. You got sick when you don't go off. Sabi niya. Sabi ko, okay, sige. Hindi nag-day off ako. So, for today's video guys, i-share ko sa inyo yung pinaka-embarrassing moment ko sa immigration bago ako nakarating dito sa Hong Kong. So, grabe talaga guys yung naging experience namin ng kasama ko. Kasi, yung oras na yon is 2:00 ng madaling araw. Kasi, nag-check-in kami, check-in kami 11:00. Mag 12:00 na yung nag-check-in kami sa Naiya Airport. Tapos, sa Terminal 3. Tapos, nag-wait kami doon. So, tapos, sabi namin, next, mag-check-in na tayo sa loob. Sabi kong ganun sa kasama ko nga, dalawa kami. Tapos, sabi niya, oo nga, sige, para makaupo tayo doon. Sabi kong ganun. E di, pumunta na kami. Nagpila kami ngayon sa immigration. E di, nung immigration na kami, di ba, ay baka umulan. Feeling ko uulan ng malakas. Kasi dito nga ako sa labas, guys. So, ayan o. Ayan, dito malapit lang yung sa amin. Ayun yung sa likod ko. Ayan lang yung building namin. Diyan ako, 13th floor. Yan, diyan ako. So, dito nakapag-decide ako na, sabi ko dito ako kasi para walang gastos. Wala pa akong sahod, wala pang pera, di ba? Wala pang sahod. 10 days, pang 11 days ko pa lang dito sa Hong Kong. So, sabi ko, dito na lang muna ako gala-gala. Tapos, doon sa kabilang side, mall naman doon na ako galing, nalalamigan na ako. Sabi ko, ang lamig na doon. Kaya pumunta ako dito sa, sabi kong parang park. Yan, parang park. So, buti na lang at hindi naman na umulan. Huminto na yung ulan. So, nakakalabas na. Ayan, no? Maganda dito, di ba? So, solo ko kasi nga, walang lumabas na mga dito tao kasi nga naulan nga, medyo naambon-ambon ng maliliit, pero okay na, may mga matatanda nga doon na may meditate yung parang nagkakarate-karate. Ayan. So ayun nga, balik tayo sa topic, ang nangyari. Ganto. Syempre ako, hindi ko pa alam nga kasi sabi nga nung broker namin, kasama ko yun, pinagkatiwala niya doon ako sa ex-Hong Kong na yon, si ate, ano pangalan? Naku, nakalimutan ko na yung kapangalan ni ate Arlene, basta yun, yung kasama ko nga, Marife ba yun? Si ate Marife. Yun, yung pinagkatiwala ako sa kanya. Kasi nga siya, ex-Hong Kong na. So, alam niya na yung pag-process sa Naiya, papuntang Hong Kong. Tapos yun, sabi ni Ma'am Elise, ikaw na bahala kay Annalyn. Sabi ganon. E di, sunod-sunod naman ako sa kanya. So, sabi niya, na tayo ng immigration. Sabi niya ganon. E di, sunod din ako sa kanya, no? Kada lakad niya, sunod ako na yung nakabuntot talaga ako sa kanya. Tapos, e di, nung pagdating na sa immigration, meron palang line yan dyan, guys. May line na kailangan dyan ka lang, mauuna muna yung isa, tapos ikaw mag-stop ka dyan sa line na color yellow na line. So ako naman, kasi nga, nasanay ako nasunod ng sunod sa likod niya. Diyos ko, sumunod ako doon sa harap talaga ng immigration, yung lalaki. Hindi ko talaga makalimutan yung pagkatao ng lalaki, yung walang hiya talaga. Oo, Pinoy naman yun, Pinoy, pero grabe talaga ugali. Tapos, ang rigor talaga nakita ko dito, tinandaan ko talaga yung kasi wala nang katao-tao. Tapos yung break time pa siguro nila yun, tapos siya lang yung naka-duty, yung lalaki na yun. Wala siguro siyang magawa, pinagtripan kaming dalawa ni ate kasi as in walang ibang nakapila. Kami lang dalawa talaga. Tapos nauna nga si ate. Ala, uulan na. Nauna nga si ate. Tapos ako'y naman, si buntot naman ako, yung pala bawal. Ay grabe, pinagalitan kami guys. Pagkatapos nun, nauna na si ate. Tapos sunod ako sa kanya. Sabi niya, bumalik, sabi niya, ano daw gagawin ko? Sabi niya ganun. Sabi ni ate, kasama ko, sabi niya sa agency, ganyan. Tapos sabi niya, bakit daw nakabuntot ako sa kanya? Kailangan daw nandoon ako sa line, dapat maghintay. Ako naman doon ako sa bintana, nag-aabang kay ate nga. Tapos silip-silip akong ganyan. Ba, Diyos ko, grabe talaga,
Napaka-embarrassing moment ko talaga yun, guys. As in, ang nangyari, grabe talaga yung lalaking yun. Hindi ko talaga makalimutan. Sabi ko, ang sarap i-report kay Rapi Tulfo. Grabe, buti na lang walang tao. Talagang pinahiya niya kami. Pinahiya na talaga kaming dalawa. Pinagalitan niya si ate. Pinagalitan niya. Sabi niya, hindi niya daw kami papaalisin. Sabi niya, hindi ko kayo papaalisin. Sabi ko, grabe yung ugali nun. Kapwa niya Pinoy, porkit yung bihis namin, buti daw kung turista daw kami. Dapat nga yung mga OFW yung ginagawa niyang yung, di ba, yung wala nang tanong-tanong, basta pakita mo lang na OFW ka, domestic helper ka, ipapalampasin ka na, di ba, wala nang daming tanong, di ba, yan yung dapat yung sinasabi nga nila. Abay, sa kanya, grabe. Dapat nga yung turista yung ginaganyan niya, yung tatanungin ng kung ano-ano, 'di ba? Yung about sa mga yung nagtuturista lang, samantalang kami na OFW, yung domestic helper tayo. Grabe talaga ugali nun. Hindi ko talaga makalimutan, na high blood talaga ako. As in, grabe, hindi ko talaga makalimutan yung lalaking yun. Ang taba-taba lang naman, akala mo kung sino ang taba. Yung rigor yung pangalan talaga niya. Ano ko talaga yung niya, habang pinapagalitan ako, tinitingnan ko talaga yung pangalan niya. Ang sarap na talagang sagutin. Pigil na ako sa galit ko. Pigil na talaga ako. As in, grabe na yung pasensya ko. Maiiyak na ako. Pinipigilan ko lang yung iyak ko talaga. Sabi niya, alam mo, sabi sa akin, sabi niya, hindi na kita paalisin. Sabi sa akin. Sabi ko, inano ko na sa sarili ko. Sabi ko, ganun, okay. Sabi ko gano'n, kung hindi mo ako paalisin, sabi ko, tingnan natin. Sabi ko gano'n, di ba? Sabi ko gano'n, di ba, sabi nila, immigration, grabe yan, yung hindi kanila papaalisin, ganyan. Tango-tango lang ako, pero parang iiyak, parang tutulo na yung luha ko, as in, pinipigilan ko lang, guys. Sabi niya, hindi kita papaalisin ngayon, sabi niya gano'n, kasi hindi ka sumusunod ng rules. Sabi niya gano'n, paano pag nasa Hong Kong ka na? Sabi niya, dito pa lang nga sa Pilipinas, ganyan ka na, sabi sa akin. Sabi niya pa, hindi na kita sabi niya gano'n, kita ngayon, sabi niya, hindi kita papaalisin. Yan talaga yung sinabi niya. Tapos, tinitingnan ko lang siya. Tango-tango lang ako. Sabi ko ganun, pero parang iiyak na ako as in na, parang tutulo na talaga yung luha ako kasi kasakaba ko na sabi ko patay. Sabi ko hindi ako makakaalis yata. Sabi ko ano ba namang buhay na to. Sabi ko ganun, yung akala ko yung kamalas-malasan ko na ba. Sabi ko bakit pa nangyari ito? Sabi ko ganun, hindi ko naman alam kasi nga walang katao-tao. Walang line-line na kaya dire-diretso kami dalawa ni ate. Si ate naman, di naman nagsabi sa akin na parang mas may alam pa nga ako sa kanya na Hong Kong na nga siya. Parang mas ako pang may alam sa kanya sa pagdating sa airport. Tanong pa siya ng tanong, saan na tayo? Ganyan. Sabi ko, ano ba ito? Hong Kong. Sabi ni Ma'am, Hong Kong. Tapos hindi naman alam yung mga ganun. Pati mga OFW or dyan. Tapos, yun nga. Ang tagal. Tapos may mga pumila na. Pero kinakausap pa rin ako. Sabi niya, hindi niya talaga ako tatatakan. Ganun pa siya ng ballpen niya. Nagdaratalsik na yung mga ballpen niya sa kakaganun, sa kakausap siya. Hindi kita papaalisin ngayon. Sabi niya, ganun. So, anong mangyayari ngayon? Sabi niya, tahimik lang ako. Sabi ko, tango ako. Tapos niya, paano yan? Sabi niya, ganun. Kasi pagdating mo dun sa Hong Kong, sabi niya, wala din mangyayari sa'yo, ma-terminate ka lang. Sabi sa akin, sabi niya, wala kasi hindi ka nga marunong mag-English eh. Sabi sa akin, sabi niya, simpleng salita nga natin. Sabi niya, hindi mo maintindihan, English pa kaya? Sabi sa akin, grabe talaga yung lalaking yun. As in, hindi ko talaga siya guys makalimutan. As in, sabi ko, may karma ka talagang walang hiya kang lalaking ka. Galit na galit talaga ako as in. Alam mo yun, hanggang naka-check-in na kami. Hindi kami nagpansinan dalawa ni ate kasi siya nga pinagalitan. Kabang-kaba daw siya. Sabi niya, grabe yung kaba ni ate kasi baka daw hindi ako papaalisin. Baka daw ako i-detain. Ano tawag doon? Yung i-detain ka doon sa immigration na hindi ka nga papaalisin. Tapos sabi niya kasi kay ate, sabi niya yung kasama mo, hindi ko yan papaalisin. Sabi daw ganun kay ate. Kaya grabe daw ang kaba ni ate. So, nauna na siya. Wala kaming pansin. Nauna na si ate. Iniwan niya na ako eh. Wala na. Tapos hinanap ko na lang siya doon sa check-in yung sa upuan. Kasi iniwan talaga ako ni ate, hindi niya na talaga ako hinintay. Tapos nung di sabi ko, tango lang ako, parang iiyak na ako. Sabi ko gano'n, hayaan mo na. Sabi ko gano'n, kung sa isip ko, kung hindi ako talaga makakaalis, hindi wala akong magawa. Sabi ko gano'n, yun talaga siguro yung kapalaran ko. Sabi ko gano'n. Tapos, siya?
So ano, paano to ngayon? Sabihin ganun. Ako, sabi niya, hindi talaga ako nag-aano ng mga ganyan-ganyan mga pag-uugali. Sabihin ganun. Pero sa isip ko, hindi ko kasi alam. Hindi ko kasi alam, sir. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, hindi mo alam. Sabi niya ganun. Sabi niya, it's first time ko po kasi. Sabi ko ganun sa ano. Oh, yun nga. Sabi niya, tatanga-tanga ka. Sabi niya ganun, hindi mo alam. First time ka. Paano pag doon ka na sa Hong Kong? Sabi niya ganun. Hindi. Sabi niya, ano ka doon? Sabi niya ganun. Terminate ka lang ng amo mo doon. Di ka marunong. Sabi niya ganun. Grabe talaga yung lalaki. Rigor. Rigor talaga yung pangalan, guys. Di ko talaga makalimutan. As in, mangyak-ngyak ka na ako. Maya-maya, nakuha siya ng, uulan na. Uulan na, guys. Uulan. Ay, sus, Diyos ko, Ginoo. Ayan, Diyos ko, yan talaga yung kwento ko na hindi ko talaga makalimutan yung ano ko na yan, experience. Ayan, magsisilong lang ako dito kasi ulan na. Ganda dito. Naulanan na ako, guys, naulanan. Ayan, umuulan. Medyo umambon ng malakas. Pero may mga pasilungan naman dito na pwede kang kahit wala kang payong. May payong naman ako, pero hindi ko na mababasa pa yung payong ko. Dito ako sa Lucian Mansion naman to. Taishan Mansion. Ayan, iba-iba sila. Tapos sa amin Washan. Diyan na sa kabila. Aray, basa yung aking damit. Tapos maya kumuha na siya ng pantatak. Akala ko, Diyos ko, yung sa isip ko noon, sabi ko, patay, tinatakan niya. Akala ko, hindi nga ako papaalisin kasi tinatakan niya ganyan. Tapos yung isa ko ulit, yung passport ko, tinatakan niya. Tapos yung, pa ba yung isang tinatakan niya? Tinatakan niya din na ganyan. Tapos sabi ko, naku, patay, hindi na siguro talaga ako makakaalis. Sabi ko, tinanggap ko na talaga sa sarili ko. As in, tinanggap ko na. Sabi ko, hayaan mo na. Ito na siguro talaga yung kapalaran ko. Parang, alam mo yun, ganun yung maiisip mo. Parang tinanggap ko na sa sarili ko na hindi na ako makakaalis. Grabe talaga yung experience ko na yun. Kasi pinahiya talaga kami ng na yun. Immigration officer na yun. Kaya sabi ko sa inyo, guys, tips ko lang at payo ko sa inyo na sana wag magaya sa akin yung nangyari sa inyo. Kasi nga walang katao-tao nun. Sabi ko nga, sana naghintay na lang kami ng mas maraming tao pa. At least hindi kami napahamak ng ganun. Kaysa sa manguna-nguna ka. Mas okay pa na pumila ka na lang sa maraming tao kaysa sa ikaw yung mauuna. Yung gusto yung walang tao, walang pila. Gusto mapahamak ka pa pala. Ay, naku. Yun talaga. At saka yung payo ko talaga sa inyo. Yung doon, kung makatapat man kayo dun sa immigration officer na yun, grabe talaga ugali nun. Talaga kayo, magtingin sa dinadaanan ninyo kung may line ba yan. May line kayong makikita or wala. Ayan. Talaga kayo. Pag may nakita kayong yellow na line na dun sa basta sa immigration, hanggang dyan lang kayo. Hindi na kayo pwedeng lumampas. Kasi pag lumampas kayo, grabe, sermon talaga. Grabe talaga yung lalaking yun. Hindi ko talaga makalimutan yun. Ay, yun lang guys, yung kwento ko ngayong araw. So, ang haba na pala ng video ko. Umulan na siya. Umambon na naman. So, babalik ako sa mall kasi naiihi ako. Ayan lang yung sa aming building. Padaan-daan lang ako sa building namin na yun lang. Ayan lang. Padaan-daan lang ako. At babalik na naman ako sa mall kasi naiihi ako. Mamaya pa ako uwi Mga 7:30, sa maaga pa. May oras pa ako para gumala-gala at gagawa ulit ako ng panibagong videos para isi-save ko lang. At para may upload ako everyday, may update ako everyday. So yun. Ayan lang guys. So, sana sana may natutunan kayo sa video kong ito at maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutang subscribe ako dyan. Syempre, pindutin niyo yung notification bell dyan sa baba para updated kayo pag may bago akong upload na videos. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much.